Hello guys, good day po sa inyong lahat. It's Marley. Gumagawa ako ng video ngayon. First time ko naman ito na humaharap sa camera. Dahil gusto ko lang na sasabihin or magpinto sa inyo na ang hirap talaga ng buhay ngayon, no? Medyo napakagulo. Hindi lang sa isang lugar o isang country, ay talagang parang global na yata itong itong merong mga away, asaka, sunog or flooding or kung ano na yun, earthquake or hurricane. So nagkaano talaga guys, yung mundo talaga ay napakagulo. Pero ang anuhin ko lang ngayon ay tungkol sa gobyerno ng Pilipinas. Ay napakahirap sa Pilipinas, diba? Yung gobyerno natin ay medyo binuboto. Alam mo, 32 million ay nagsama-sama, nag-unite para iboto si BBM. Pero ito naman ang nangyari ngayon ng gobyerno ngayon. Medyo ang daming sa umpisa pa lang ay nakikita natin na ang daming nakawan. Pero the good thing about this government of BBM is yung talagang yung nakikita natin na dito pala ang mga ginagawa ng mga politicians, ito pala ang way of pagdanakaw nila, na bawat agency na halimbawa Department of Education, Department of DENR, DepEDA, Department of PhilHealth, yung mga ganyan, halos, diba? Diba guys, napansin nyo, halos lahat ng mga department, halos lahat ng mga agency ay mayroong nakawan. So bakit nagkaganon? So bakit yun ang ginagawa nila habang si Marcos ang naging presidente? So ibig sabihin diyan ay hindi talaga, ako maniwala ko na hindi siya ang namamahala ng gobyerno. Meron talagang ibang pangulo diyan. Pero 'di ba, yung mga kwentuhan is si Lisa yung namubuno sa mga pink dilawan siya or Liberal Party. Pero wala ko niyan guys, Liberal Party is really #1 magnanakaw dahil hindi lang kasi nangyari yan sa Pilipinas eh. The Liberal Party is talagang hindi lang sila na very toxic sa cancerous, talagang world na talaga ang ginagawa nilang pagnanakaw, hindi lang 1 or 2 or 3 countries na gumagawa sila ng ganyan. The Liberal Party is really the true magnanakaw. Kaya sila yung kung titinan mo yung bang para silang talagang demonyo talaga, 'di ba? Yung i-compare mo siya yung Judas at saka yung mga God or Christ image. Yun talagang Judas ay ibang sa harapan or pag nagsalita sila ay napakaganda, pero the truth is meron pala silang tinatago na napakapangit na nakawan ng pera, di ba? Kasi pag pera talagang pinag-usapan, yun lang talagang Judas, talagang evil talaga nagpairal niyan eh. Hindi yung Panginoon, dahil they're not really like for the people or for the country na mag-improve. Ang sa kanila is personal interest. Kaya sila ay nagpapakayaman lang sila out of the hard work of the people, the Filipino people. So, pero the good thing about this administration guys, at least nalaman natin na andyan ang galing ang pagnanakaw. So, hindi yan lang, ang pagnakaw, hindi lang yan this year o hindi lang yan sa this administration. That means, nag-tell yan sa atin na the pagnanakaw is been there for 30 years under the Liberal Party administration. So, at least, ngayon natin nalalaman na doon galing sa kapapano nila magnakaw ng pera is they have to use all the budget from the agencies. Kunwari yung meron silang hearing sa Senate or meron silang yung sa House of Representatives, kasi yung Congress naman talaga ang may hawak ng pera. So pag meron silang pag-uusapan kung saan napunta na budget approved by the Senate President or the Secretary of yung tinatawag na si Romualdez, siya yung secretary of everything. So pag siya na mag-approve kung saan napunta ng pera, so every department, halimbawa Department of Education, DENR, PDEA, or the PhilHealth, or yung sa mga loto, yung mga ganyan, kung napunta ang budget doon, yun pala ninanakawan pala ng pinaka-highest na officials on that budget, the secretary of that budget. So meron silang secretary, diba? Ang secretary nila talaga ang tunay na alam
kung saan napunta ang mga pera. Kaya guys, napakahirap. So, ang sa atin lang is, we have to unite again. That 32 million na bumoto, sana madagdagan. Na bumoto tayo, ibalik natin yung mga Duterte. Kasi alam mo, ninawala talaga ko, Duterte really is the truth and the way and the light of the people. Siya lang talaga binibigyan niyang pagkakataon si Marcos na ilagay doon para naman na for validation sa tungkol sa magnanakaw. Pero ngayon, ang daming magnanakaw under his administration, pero wala tayong magawa dahil yun na nga, ang administration niya is Liberal Party. Kasi alam mo naman, sa sobrang nakaw for 30 years ang Liberal Party, di ba? Pag magnanakaw, kapag ang dami mong pera nakaw, that means na you feel you have the power and you have the authority to control everything. So yun ang nangyari sa kanila dahil pinapabayaan natin sila for 30 years na magnakaw. Kaya ito nangyari ngayon. Ayaw nilang bitawan dahil there's some money in there, right? At saka yung presidente nila, kahit na ang presidente halimbawa si Noynoy at the time ay okay na okay, pero ngayon naman napadala din siguro si Marcos, wala siyang power. At least nalalaman natin, di ba? Nalalaman natin in this administration na where is the magnanakaw thing. So it's been going on, at least nailabas ngayon. So next time pag bumoto tayo guys is talagang Duterte na talaga. Kung sino man ang kay Duterte, ang bumoto kay Duterte, we have to go with Duterte. Yun ang masasabi ko. We got to think, huwag kayong masyadong ma-stress. Kasi andito tayo sa panahon na labanan ng mayaman versus poor, poor versus mayaman, politicians versus ordinary people. So, continue pa rin tayong bumoto, magsama-sama. Huwag nating kung wala yung unity team sa mga leaders na wala yung unity team, at least yung mga tao ba, yung people have a unity team na magsama pa rin, sana maridagay yung 32 million, tapos iboto pa rin natin. We have to boto for Duterte. Kasi sang-ayon ako. I believe Duterte is the right guy. Kung sino man sa pamilya niya, I think they're the right guy to vote for the next president. Yun lang ang masabi ko. Okay? Kasi you guys, and thank you so much. Magbibideo ako ulit tungkol sa mga ganitong bagay. Ito lang, simple lang, at saka sa umpisa first time ko ito. And thank you. Bye!